Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Abril 7, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Janelle Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Nagtaganay isang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle drivers kag operators hiwaton sa Abril 8 sa siyudad sang Iloilo. DSWD nagpagawa man sa listahan sa mga venue sa Western Visayas kung sa diin hiwaton ang tagtaganay isang cash relief assistance sa mga tricycle drivers. Iloilo City Government liwat nga i-activate ang community kitchen sa pila ka barangay sa siyudad sa tunga sang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Mga empleyado sa City Hall kag Provincial Capitol ginpuhag matapos makabatyag sang linog safety protocols gilayon na ginpatuman. Parada ginhiwat sa pagsaulog sang Simana sang Iloilo. Simana Santa sa Western Visayas angin generally peaceful suno sa Police Regional Office 6. Iloilo City ginpangunahan ang selebrasyon sang National Food Month 2026. Kahag lisensya sa 10 ka mga driver nga nagpositibo sa drug test, posible nga i-revoke suno sa LTO. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:06 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtaganay isang 5,000 pesos nga cash relief assistance para sa mga tricycle drivers kag operators sa siyudad sang Iloilo ang hiwaton sa Abril 8 kun buwas nga adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emma Rose Santiagudo. Hiwaton sa Miyerkules, Abril 8 ang tagtaganay sang 5,000 nga cash relief assistance para sa tricycle drivers kag operators sa syudad. Hiwaton ang tagtaganay umpisa alas 8 sang aga tubtob alas 12 sang udto sa tatlo ka area sa syudad, partikular sa Zamora Gym, MH Del Pilar Gym kag La Paz Gym. Agod mangin organisado kag malikawan ang paginutok magadepende sa apelyido sa mga benepisyaryo ang venue sang tagtaganay. Para sa mga may apelyido nga nagaumpisa sa A tubtob sa E mahimo i-claim sa Zamora Gym. Para naman sa mga apelyido nga nagaumpisa sa letter F tubtob letter N mahimo nga i-claim sa MH Del Pilar Gym. Kag para sa mga may apelyido nga nagaumpisa sa letter O tubtob letter Z mahimo nga i-claim sa La Paz Gym. Sa kabug-usan, yara sa 1,983 ka mga tricycle drivers kag operators sa syudad nga may valid franchise kag motorized permit ang makabenepisyo sang duga nga fuel subsidy gikan sa national government nga nagabalor 5,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagbuwas ang listahan ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa mga venue kung sa diin hiwaton ang tagtaganay sang cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa Western Visayas. Gintumod sa DSWD ang Iloilo kag Capiz kung sa diin unang hiwaton ang pagpanagtag sang CRA sa Abril 8. Sa Iloilo naman lakip sa payout venues sa mga barangay MH Del Pilar Gym, Saharo, Zamora Miliesa,
La Paz Plaza Gym sa siyudad sang Iloilo kag sa City of Pasay Arena naman sa Pasay City. Sa Capiz, iwato na tagtaganay sang CRA sa Roa City Civic Center sa Roa City, Capiz. Madumduman nga una na ginanunsyo ni DSWD Regional Director Joselito Istember nga mag-umpisa ang papanagtag sang tig 5,000 pesos sa mga tricycle drivers nga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association sa Abril 8. Panugyan naman sa mga magabaton nga tricycle drivers nga magdala sang valid identification card ukon driver's license. Ang pagpanagtag sang CRA kabahin sang direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga mahatagan sang assistance sa mga apektado nga palangabuhian sa tunga sa nagataas nga presyo sang gatong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liwat nga i-activate sang Iloilo City Government ang community kitchen sa pila ka mga kabaranggayan sa syudad nga lubos nga naapektuhan sang parayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, plano nila nga mag-pilot test sa duha ka tub-tatlo ka mga barangay sa syudad sa liwat nga pagbuhi sang community kitchens. Ginpayag niya nga sa tion sang pandemya dako ang nangin bulig sang gintukod nga community kitchens agud magluto sa mga pagkaon sa mga kabaranggayan. Isa sa mga ginakonsidera sa alkalde ang paghatag sang bugas sa mga lubos nga naapektuhan sang nagapadayon nga energy emergency. Suno kay Engineer Neil Ravena, Head sa General Service Office, napilian ang mga barangay sang Kalaparan sa Arevalo kag Boulevard sa Molo nga duha sa mga barangay kung sa diin liwat nga iga-activate ang mga community kitchens. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napuhag ang mga empleyado sang Iloilo Provincial Capital kapila ka mga nag-transact amuman sa Iloilo City Hall matapos mabatyagan ang linog kahapon alas 3. Giliyon nga nagpanaog ang mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital gikan sa ila opisina samtang nagasunod sang safety protocols pinagi sa pag-duck, cover and hold. Sa bahin sang Iloilo City Hall naman, giliyon nga nagpanaog ang mga empleyado sa pito ka patalgan nga building matapos ang nabatyagan nga pagtayog. Lakip man si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga nagpanaog ang nag-evacuate sa atubang sang Iloilo City Hall. Matalunsay kag organisado naman nga nakapanaog ang mga empleyado kung sa diin may mga naka-assign nga mga personnel nga nag-guide sa mga empleyado samtang ginasunod ang mga safety protocols. Sandig sa datos sa DOST PVOX, nabatyagan ang magnitude 5.4 nga linog sa Bugo City, Cebu alas 3:22 ang hapon kag intensity 2 naman ang nabatyagan sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Parada ginhiwat sa pagsaulog sang ika-125 nga simana sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Turichante. Tugod sa parada ang pagsaulog sang ika-125 nga semana sang Iloilo, ginpangunahan ng Governor Arthur Defensor Jr. kag Vice Governor Lian Dibuque ang parada kaupod ang mga miyembro sang Sangguniang Panlalawigan, Provincial Administrator Raul Banyas kag mga empleyado sang Kapitolyo. Suno kay Governor Defensor magaserbe nga tion ang kahiwatan agud sa ulugon ang kadalagan sang probinsya kag ipasundayag ang kultura sang mga kabanwahanan. Ang tema sini nga tuig amo ang Iloilo at 125 pagsaulog sang padayon nga kauswagan kapag-on kag kadalagan. Naibaluan nga ginadumdum sa semana sang Iloilo ang pagtukod sa civil government sa probinsya sang Abril 11, 1901 para sa bagong Pilipinas. Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pangkabilugan ng inmalinong kag matauhay ang pag-obserba sang Semana Santa sa Western Visayas ang Diginis Assessment sang Police Regional Office 6 sa pagbantay sang kapulisan sa idalom sang Ligtas Sumvac 2026 ginmabaskog sang PRO 6 ang police visibility, strategic deployment kag koordinasyon sa local government units kag mga stakeholders na establisar man ang mga assistance desk sa mga strategic areas samtang ang mga personnel nagpatigayon sa pagpatrolya kag checkpoint. Sa masangkad nga pagpatuman sang seguridad, wala sang na-record nga insidente ang kapulisan nga nakaapekto sa pagpamalandong kag pagpahuway sang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag sang 4 kapag bugas ang abo ang PVOC sa Bulkan Canlaon, makaligan ng 24 oras sa bulletin ng ginpagawa sang ahensya sang Abril 6. Ang mga ashing events naglawig sang 8:131 ka minutos. Naglabot naman sa 49 ka volcanic earthquake sa Canlaon numalin sang kaagahon sang Abril 5 tubtob kaagahon sang Abril 6.
Magluwas diri nakabalagman sang 3 ka tremors ang PHIVOLCS nga naglawig sang mosobra 1 ka oras. Ang ASUPRE nga ginbugas ang bulkan sang Abril 5 ang yara naman sa 730 toneladas. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang bulkan kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan sang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang pagpanagtag sa masobra 82 milyones pesos nga ayuda sa masobra 12,000 ka mga naapektuhan sa bagyong Tino sa Moises Padilla, Negros Occidental. Nasambit nga bulig kabahin sang Emergency Cash Transfer akon ECT program sang ahensya. Suno sa lokal nga panguluhan sang Moises Padilla, masobra 8,000 ka benepisyaryo nga slightly damaged ang puluyan na nagbaton sa kabugusan nga 46 million pesos. Masobra 3,000 naman ka benepisyaryo nga severely damaged ang balay na nagbaton sang 36 million pesos. Nagpalabot naman sang iya pagpasalamat si Moises Padilla Mayor Ella Celestina Garcia Yulo, kagiban pa nga mga opisyal sa Banwa kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa padayon nga suporta para sa pagbangon sang ila kasimanwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government ginpangunahan ang pagselebrar sang National Food Month 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emerald Santiagudo, Formal na nga ginbuksan sa Iloilo City ang selebrasyon sa National Food Month 2026 sang Lunes sa pagpanguna sa National Commission for Culture and the Arts sa NCCA. Upod ang lokal nga panguluhan, Department of Agriculture, Department of Tourism, kag Philippine Culinary Heritage Movement. Ginpatigayon ang nationwide opening ceremony sa Iloilo Terminal Market bilang pagkilala sa syudad nga una kag nagaisahanon nga UNESCO Creative City of Gastronomy sa pungsod. Pinaagi sa seremonyal nga pag-slice sang lechon kag pagbukas sang isa ka food exhibit nga nagatanyag sang Ilonggo delicacies, Ilonggo seafood kag kanin. Formal nga nagumpisa ang selebrasyon sang National Food Month. Suno kay Dr. Ivan Anthony Henares, Secretary General sa UNESCO National Commission of the Philippines, ang pagkilala sa Iloilo City bilang Creative City of Gastronomy hindi lamang dungog, kundi isa man ka responsibilidad. Suno sa iya ang titulo nagabutang sa Iloilo City sa hanay sa mga kilala nga culinary city sa kalibutan. Samtang, ginpayag naman ni NCCA Chairperson Eric Zerudo ng selebrasyon kada Abril, nagatuyo nga pasanyugon ang paghangop kag pag-apresyar sa pagkaon nga Pilipino bilang refleksyon sang kasaysayan, kultura kag tradisyon. Dugang pa niya nga ang Iloilo City amo ang nagakaangay nga manginhost sang pagbukas ng National Food Month bangod bugana ini sa tradisyon, pagkaon, kasaysayan kag kultura. Para naman kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, isa kadako nga dungog para sa Iloilo City nga pangunahan ang selebrasyon bilang una nga UNESCO City of Gastronomy sa Pilipinas. Ginpayag man niya nga nangin mas espesyal ang okasyon magginhiwat ini sa Iloilo Terminal Public Market, isa sa pinakabago kag moderno nga merkado publiko sa syudad kag ginakabig nga pinakadago nga bagsakan sang ulutanon, prutas kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. preska nga utan kag prutas, mga uga kag iban pa nga lokal nga produkto ang pilalang sa mga makita nga naka-display kag mabakal sa trade fair and exhibit nga ginahiwat sa Iloilo Provincial Capitol. Lakip sa mga na-display ang ilang mga produkto amo ang Leon Bagsakan Center, Ed and Dale, Estancia Dried Fish, Mountain Joe Integrated Farm, GM Fruits and Vegetable, AAJ Dried Fish kag Tubungan Vegetable Producers Association. Mayroon man sa ginabaligya nga mangga, 160 pesos kada kilo, Star Apple 80 pesos kada kilo, kamote nga yara sa 70 pesos kada kilo, talong nga yara sa 60 pesos kada kilo, pidada 150 kada kilo, kag Bombay nga tag 50 pesos kada putos. Ang Agri-Trade Fair kabahin sa selebrasyon sa ika-125 nga simana sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lisensya sa 10 ka mga drivers nga nagpositibo sa drug test, posible nga i-revoke suno sa LTO Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang Mahimo nga balita. ma-revoke ang lisensya sa 10 ka public utility vehicle drivers sa Western Visayas matapos nga magpositibo sila sa ginhiwat nga surprise drug test sa nagdigad nga Holy Week.
Inpahayag ni Land Transportation Office 6 Regional Director Attorney Gaudioso Duspan II sa tion nga magpositibo sa confirmatory test sang Philippine Drug Enforcement Agency mahimong ipatuman ang license revocation kag permanent disqualification. Paagi sa ginkasa nga drug test, suno pa kay Duspan mapasiguro nga hilway sa impluwensya sang illegal nga droga ang mga driver kag makahatag sang matalunsay nga pagbiyahe sang riding public. Matandaan na ginlunsar sang ehensya ang Oplan Biyaheng Ayo Semana Santa and Summer Vacation 2026 salin sang Marso 23 hasta sang Holy Week sa diin kabahin amo ang ginpatuman nga Oplan Harabas surprise drug testing sang LTO kag PIDEA Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagsaulog sa 30th Panaad sa Negros Festival, magapatuman sang gunban ng Police Regional Office Negros Island Region sa Bacolod City. Katuyuan sang lihok nga masiguro ang safety and security sang tanan, agod malikawan ng gun-related incidents. Sa pagpatuman sang gunban, suspendido ang permit to carry firearms outside residence o kon PTC-4. Mga miyembro ng PNP, AFP kag iban pa nga law enforcement agencies nga naka-duty lang ang otorisado sa pagdala sang armas tutang. Magasugod ang gunban sa Abril 13, tubtob Abril 19. Suporta kag kooperasyon naman ang panawagan sa Police Regional Office NIR agud mangin matawhay kag mangin masadya ang selebrasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Voters registration sang Comelec Iloilo City kada Lunes suspendido sugod sang Abril 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginanunsyo sang Comelec Iloilo City nga sugod sa Lunes Abril 6 hasta Abril 27 karon nga tuig kansilado ang tanan nga voters registration sang Comelec Iloilo City. Ang registration natuon sa adlaw sang Lunes sa Abril 6, Abril 13 kag Abril 27 ang kansilado kabahin sang pagpatuman sang komisyon sang 4-day work week. Magapadayon naman ang regular nga schedule sang registration sa adlaw sang Martes hasta Sabado alas 8 sang aga hasta alas 5 sa hapon. Ang lihok ang kabahin sang ginpapanaog nga Executive Order number 110 bilang pagsuporta sa National Executive Policy on Energy Conservation. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magatingo puwersa ang Bacolod City Government kag Bureau of Fire Protection para sa mas mabasko nga pagprotekta batok sa sunog sa 3 kagatos kagintumod nga red zone area sa syudad. Kadungan sa giniwat nga Fire Response Summit kag Adopt a Red Zone Area Program ginpirmahan sa lokal nga panguluhan ang duha ka Memoranda of Understanding. Ang una among MOU kabahin ng Adopt a Red Zone Program kung sa diin magatingob ang BFP, mga barangay, fire-prone communities kag private sector partners agud ma-address ang risgo sa fire-prone communities subong man sa masobra 3 kagatos ka matumod nga red zone area. Ang ikaduha nga MOU nakasentro naman sa pagtukod sang standardized nga interagency coordination kag communication protocols para sa fire emergency sa handom nga mapaayo ang pagresponde sa tanan nga units. Sa aktibidad ginpaambit ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang tuhoy sa pagprioridad sa iya administrasyon sang emergency preparedness pinaagi sa nanuhay-tuhay nga mga inisyatibo. Suno sa alkalde, sa emergency response kada segundo ang importante. Kung mas madasig ang pag-aksyon, mas dako ang maobrang nga impact. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa Police Regional Office 6 ang top 1 most wanted person sa Western Visayas sa barangay Tipakla, Ahoy, Iloilo. Suspect kilala si alias Onyok, 71 anyos, kag residente sang Lambunaw, Iloilo. May kaso nga rape with homicide ang ginapangatubang sang suspect. Gintingob nga pwersa sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Intelligence Unit, Ahoy Municipal Police Station, Lambunaw Municipal Police Station, Iloilo Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, kag 602nd Company Regional Mobile Force Battalion 6 ang nagpatigayon sang madinalagon nga operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tourism Code Manual ginpakilala sa mga LGU sa Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Ginpakilala kag ginpaintindi sang Department of Tourism Western Visayas kag DOT Negros Island Region sa mga kabanwahanan kag syudad sa Negros Occidental ang Local Tourism Code Manual kadungan sang ginhiwat nga orientation katuwang ang Negros Occidental Provincial Government kag Bacolod City Government. 32
Dunay 3 ka mga partisipante nga ginabug-usan sa mga tourism officers, tourism planning officers kag sangguniang bayan members ang nag-upod sa lihok. Naibaluan nga ang Tourism Code Manual isa ka toolkit nga ginhuman sang DOT Central Office nga nagahatag sang simple, madasig kag barato nga giya sa mga local government units sa paghimo sang ila tourism codes. Nagaserbe ini nga instructional kag reference guide agud mag-assist sa mga LGU sa pagpreparar, pagpasad, pag-adapt kag pag-update sang ila tourism code. Para sa bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan ang detalye sa managapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Abril 7 na kita tuig 2026. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Thank you gid sa mga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad subong nga aga. Ako nagidamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura.